Ah, hindi bale raw tumanda. Kasi hindi mo mapipigilan yun. Ang mahalaga, meron tayong pinagkatandaan. Kasi there is such a thing as tumatandang paurong. Ako, yun yung prayer ko, sana wag. Kasi kung di natin babantayan ng sarili natin, pwede tayong tumandang paurong. Tama ba? Agree kayo? Of course, wala tayong ini-imply doon. It's just that dapat personal pursuit natin sa buhay natin, yung tumanda tayong, yun nga, hindi lang tayo basta tumatanda. Kung hindi tumatanda tayo na may wisdom, dala ng mga karanasan. Kaya yung kahirapan, hindi yun ina-avoid eh. Hindi iniiwasan yung kahirapan. May mga paghihirap na nagdudulot ng karanasan. Kasi tribulation worketh patience. And patience, experience. Kaya yung asawa ko, sagana sa karanasan. Nung napangasawa niya isang agasa, nakaranas siya ng pag-asa. Ano raw? Hindi ko narinig. Buti na, hindi ko narinig. Anyway, agree? Well, akalain mo yun? Talaga to si kakampi ko to eh. Pero sino rito ang ayaw tumanda? Meron ba? Ayaw niyong tumanda? Lalo na sa mga babae. Hindi niyo maiwasan yun. Kasi ang pagtanda, bahagi ng buhay. Walang ipinanganak na batang panghabang buhay. Tama? At doon pumapasok yung kahalagahan ng karanasan. Ando din yung kahalagahan na nadadagdagan yung ating karunungan. Kaya kailangan ng bata ang gabay. Yung topic natin Sunday School, wala kayo kanina. Hanapin niyo yung topic kanina Sunday School. Train up a child in the way he's good. Tama-tama, dumating yung mag-asawang tana. Karga-karga yung object ng Proverbs 22:6. Reality, relationship, responsibility. So, anong topic natin ngayong umaga? My topic this morning is a continuation ng ating sinimulang pag-aaral about how to cure double-mindedness. So, hindi ko na kailangan i-define yung double-mindedness. Yung double-mindedness, yan yung nagbibigay ka ng puwang para lumayo sa Panginoon. Para magpasya ka ng labag sa Panginoon. By the time na in-entertain mo yung double-mindedness, ang kasunod nun, babagsak ka. Tama? Kasi sabi ng Lord, wag. Nag-isip ka, talaga bang wag? Familiar ba yung kwento na yun? Sabi ng Lord, pag kinain nyo, mamamatay kayo. Bumulong yung kalaban, talaga ba mamamatay kayo? Baka naman di. Kasi alam ng Diyos, pagka kinain nyo yan, magiging katulad niya kayo. So, alam na natin ang kwento. So, yung babae, nakumbinsi. Kumain. Yun lang pagsimula niyang pagpitas at pagsubo. Nagsimula na yung proseso ng paglayo sa Diyos. Tama. Kasi in the first place, dapat nga wala siya ron sa lugar na yun eh. Bakit ba siya nando doon? So that's the problem with double-mindedness. And Christians are susceptible to being double-minded. Susceptible tayo. Bakit?
Kasi kasabot yung laman dyan. Ang kakalabitin ng dyablo para tayo munod sa kanya, yung laman. Kasi gusto ng laman kung ano yung inaalok niya eh. Naalala nyo nung si Kristo, nag-fasting 40 days, 40 nights. Tapos nasa bundok siya. Sabi ng dyablo sa kanya, ayan ang bato, gawin mong tinapay. Gutom na gutom ka eh. O, sino kinakalabit ng dyablo? Yung laman. Kasi kung meron mang talaga makaka-appeal kay Kristo during that time na after 40 days and 40 nights siya nag-fasting, pagkain. Tama? Eh may dahilan kung ba't nag-fasting si Kristo. Hinanda niya sarili niya sa papasukin niyang ministry. Kaya dinivote niya yung sarili niya. That's the purpose of fasting. Dinivote mo yung buong pag-iisip mo dun sa gagawin mo. Kaya diniprive mo yung appetite mo sa anumang bagay na pansarili. That's the purpose of fasting. By the way, hindi natin masyadong naano yan kasi ang Baptist kasi hindi uso fasting. Feasting ang... Bagamat ako, since napasok ako sa Bible school, meron akong tinatawag na forced fasting. When I say forced fasting, yung minsan kulang sa budget. No. Hindi ako maghanap ng pagkain. Wala akong pambili. At nauobliga ako every time na walang makakain, mag-pray. So, may na-offend doon sa word na forced. Kasi dapat daw ang fasting voluntary. Hindi. Pero again, kasi sa totoo lang, kahit Christian tayo, sa totoo lang, minsan, kung ano yung dapat natin gawin, hindi natin ginagawa kasi unang wala tayong panahon. Ikalawa, ayaw natin. Kaya ginamit yung word na forced. Ayaw mo mag-fasting, o pues. Ikalawa, yung fasting para sa akin, yung nag-aaral ako, at pag nasimula ko na yung pag-aaral ko, nakakalimutan kong kumain. So, pag natapos ako, doon ako makakaramdam ng gutom. Nung nga pala, hindi pa ako kumakain. I call that fasting. Bakit? Kasi kinuha ng Lord yung attention ko, nakalimutan ko na yung pangangailangan ko. Kuha? So, hindi ako sanay dun sa fasting na dinideclare na pangkalahatan. Hindi. Kasi para sa akin, fasting is personal. Yung dealing sa iyo ng Lord. Bakit ko binabanggit ito? Kasi it has so much to do with double-mindedness. Kasi kahit Kristiyano na tayo, madalas, sarili natin ang nasusunod sa atin. Sinabi ng Lord kung ano yung gusto niya mangyari. Dapat, supposed to be. Yun yung mandate natin. Ito yung sinabi ko, gawin nyo. And yet, tayo umaapila. Lord, baka naman po pwedeng pagbigyan ako. Katwiran natin minsan, maintindihan naman ako ni Lord. In the first place, maraming ang gumagawa nito. Kaya yung iba, yung mga sumasali lang sa bandwagon, kasi yun yung uso, nakikisali. Kahit labag sa Diyos. Yung tinatawag na majority rules. Marami kami. Hindi lang man ako eh. O ano ngayon, kahit buong mundo, nandiyan dyan. Kung sabi ng Diyos, wag. Kasalanan pa rin na sumali ka dyan. Tama. Kaya babalik tayo sa Hebrews 12. Tapos na natin yung Hebrews 12. Doon tayo magsisimula kasi the cure to double-mindedness, yung title muna, Ina. Ayan. May dahilan tayo doon sa title. At kailangan ipaliwanag ko yung title. The cure to double-mindedness, kaya nga kasalanan yung nag-double ka eh. Ano yung cure? Ano yung cure? Pakibasa.
lakas. Kaya iduduktong ko dyan yung naging byword natin. Sa buhay na ito, hindi natin kailangan ng ano paman. Kasi doon nagkakasala ang maraming Kristiyano. Ang dami nating hinahanap. Ang dami nating ganap. Ang dami nating gustong mangyari. Ang dami nating gustong makamtan. Hindi ako maligaya pag wala ito. Hello. Meron tayong yakap-yakap, ayaw mong bitawan. Bakit? Dito ako maligaya. Hello. Kahit na o-offend ang Lord, kahit na pipighati siya, nagigrieve siya kasi meron kang yakap-yakap na hindi dapat. Hebrews 12:2 is actually the whole of Hebrews chapter 12. Chapter 11 is about the hall of fame, of the hall of faith. Pinakita doon kung anong ibig sabihin ng mamuhay sa pananampalataya. At kasama sa pamumuhay sa pananampalataya in chapter 12, yung pagiging anak ng Diyos, yung pamumuhay ng deliberately, intentionally, na tayo'y namumuhay para sa Kanya lang. Walang iba. Bakit? Kasi kung meron tayong kailangan sa buhay, at kung meron tayong dapat paglagakan ng ating buhay, walang iba kay Kristo lang. Bakit? Kasi siya lang sapat na. Marami tayong mga agam-agam sa buhay. Paglaki ko, gusto ko ganito. And yet, hindi natin kasama sa eksena, hindi natin kasama sa equation na dapat ang Panginoon ang nangunguna sa buhay natin. Tama? Oh, ito, aminin nyo to. Sino nangunguna sa buhay mo ngayon? Baka nga kamunti ka nang di maka-attend ngayon. Kasi may gusto kang puntahan. So, paano mo nalaman? Nararanasan ko yun. Hindi ako exempted sa mga examples na binibigay ko. In fact, ang unang-unang pangunahing eksena sa buhay ko, yung sinasabi ko ngayon. Pag pinagana mo na yung double-mindedness, wala kang ngayon dito. Tama ba? So Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Titignan natin siya in a different perspective. I-apply ko siya sa panibagong latag. Nailatag na natin dati yan eh. At naunawaan na natin yung kahulugan niyan. In fact, Hebrews chapter 12, kung anak ka ng Diyos, meron kang dapat ipamuhay na buhay. Tama? Hindi ka basta bahala ka sa buhay mo. Hindi. Inilatag dito sa Hebrews 12. At ang linaw na ito yung dapat maging buhay natin. Kasi pag hindi ka nakasunod doon, mag-ingat ka. Hebrews chapter 12, may kasamang chastisement ang buhay Kristiyano. Kaya minsan, yung mga problemang kinakaharap natin ay hindi blessing. Hindi pagsubok. Pagpalo. Pagtutuwid. Kasi hindi garantiya yung naging Kristiyano ka, hindi ka na magkakasala. Kaya ang linaw ng Hebrews 12:1. Okay? Ano sabi sa Hebrews 12:1? Mamaya, ano yung Tagalog niyan, ha? Okay. So, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Paki-underline yung let us lay aside. The cure to double-mindedness is single-mindedness. Kasi kung ano man yung cause
ng ating pagdo-double mind, isang tabi mo. Kumbaga, hawak mo, bitawan mo. Yakap mo, hiwalayan mo. Kaharap mo, talikuran mo. There is a drastic step to be taken if we are to be going to seriously live the Christian life. Let us lay aside what? Ito na. Two things. Every weight. Ano mang pabigat. Alam niyo, ito pa lang, marami ng, marami ng exposition itong verse na to eh. Kaya lang, sisimulan ko rito at magpapatuloy tayo sa iba pang mga talata. Pero dito pa lang punong-puno na ito kasi every weight. Ano ba nakakabigat sa'yo? Aside from your timbang. Tayo, dami nag-react, di ba? Pag pinag-usapan ng weight. Pero maraming iiyak pag inisa-isa natin kung ano yung mga pabigat sa buhay natin. Kasi sino nakabasa rito ng post ko about yung lalagyan ng tubig na, yung baso na may tubig na konti? Sino nakabasa nun? Kasi hindi pinag-uusapan, ano, mabigat ba? Hindi, ganggang. Di ba? Ganggang eh. Hindi pa nga puno yung baso. O sige, hawakan mo lang. Actually, iniisip ko ngayon na gagawin ko yung illustration. Kaya lang kawawa yung magiging volunteer. Kasi hindi niya bibitawan yung baso hanggat di ako tapos. Bakit? Kasi yun yung punto ko. Hindi pinag-uusapan dun yung magaang lang yung hawak mo. Pero yung maghapon mong hawakan, kalukuhan na yun. Katangahan ang tawag ko doon. Bakit? Kasi pwede mo ibaba eh. Ba't mo hawakan? Yung nangangalay, nanginginig na yung kamay. Huwag mong bitawan. Nag-volunteer ka eh, sorry. Akala ko ba magaang? Hindi pinag-uusapan yung gaang eh. Ang pinag-uusapan, hawak mo. Ang daming tao, hirap na sa buhay, ayaw bitawan yung nakakabigat sa kanya. Tama. So, let us lay aside every weight. Yung mga pabigat. Pwedeng hilig sa buhay yun. Yung mga gusto mo sa buhay na hindi mo makamtan. Na hanggat wala, bigat na bigat ka. Or, yung mga bagay-bagay na nasa buhay mo na hindi naman dapat nandiyan dyan. By the way, sabi ko sa inyo, punong-puno ito eh. Alam niyo ba kung bakit meron tinatawag na excess baggage sa airline? Doon sa hindi na, this is just trivia. Yung hindi nyo naiisip kung bakit, nga, tapos may bayad. It's natural. Bakit? Kasi unang-una, pag sobra-sobra yung dala mo, tapos lalo na i-hand carry mo, wala kang paglalagyan doon sa aeroplano. Kasi may tamang size lang yun. So, wala kang paglalagyan. Ikalawa, alam nyo ba na yung particular na ruling na yon ay para sa'yo? Para wag kang mabigatan. Hello? Kaya yung excess, kaya tansyado na eh kung gaano kalaki lang dapat o gaano kabigat lang dapat yung dala mo. Tansyado na yun. Yun lang yung tamang dalin mo. Kasi pag sumobra ka doon, ibabayad mo. Medyo malaki yun. At problema yung paghahakot niyan. Katwiran mo, pwede ko may ibayad eh. Yun yung problema. Kaya lang, habang hindi ka nakakarating sa dapat mong puntahan, problema mo yun. Tama. Ang daming Kristiyano, ang daming excess baggage. Pag-aalala, excess baggage yan. Hindi mo naman kailangan.
Hindi mo kailangan mag-alala. Bakit? Kasi si Kristo lang tapat na. Hello? Ano pa yung mga pwedeng pabigat na dinadala? Pwedeng nakaraan, na tuwing maaalala mo, bigat na bigat ka. Tanong, naisuko mo na ba sa Lord yan? Kasi kung napagsisihan mo na yan, dapat hindi ka na nababother niyan. I-bother ka ng iba, pero alam mo sa sarili mo, pinatawad na ako ng Panginoon. Ano problema niyo? In the first place, balang araw, haharap ako sa Panginoon, kung ano yung na-settle ko sa Kanya, hindi na niya ako sisingilin kasi naisuko ko na sa Kanya. Ngayon, kung may issue pa kayo makipag-usap sa Kanya. Baka sakaling ma-reverse yung ano. There is no reversal pagdating doon. Faithful ang Lord eh. He is faithful and just to forgive us. Sa nakaraan. Eto ngayon. Ang present na dapat na harapin natin. And the sin which that so easily beset us. Bigat na bigat ka sa dinadala mo, ayaw mo naman bitawan. Pwedeng-pwede. Kaya lang ayaw mo. Bakit? Alam mo kung ano yung sinabi ng Lord. Alam mo kung ano yung tama. Alam mo kung ano yung dapat. Kanya tayo mo. Kaya dito sa Hebrews chapter 12, verse 1, ano may yung dala-dala natin? Excess na yan eh. Hindi na kailangan. Alam nyo, sa airport, maraming gamit ang naitatapon. Naalala ko, papunta kami sa Singapore. Ang pagkakamali ko, yung payong, kasi iniisip ko, baka pagbaba namin sa taxi o umuulan, pinilagay ko doon sa hand carry ko yung payong. Nung dumaan ako sa security, nakita, bawal ang payong sa sa aeroplano. May pagmahal yung payong. So, panayang pakiusap ko sa gwardiya, boss, hindi po eh. Iiwanan niyo po yan. Ha? Bigla na-remind ako dun sa presyo. Medyo mahal yung automatic na 3 folds pa yata yun. Sabi ni Carol, Daddy! Kasi ang tagal na namin. Pwede ba pagbalik ko, kukunin ko ulit kung dito kayo dadaan? Kasi katwira ko, sayang. Baka naman ba pwede? Hindi po ba pwede kasi pwedeng gawing armas yan sa aeroplano. Paano gagawin Arab? Pilipino po tayo, alam natin yung kalakaran. Hindi lang yun. Pwede kang mag-ano doon na may mga bahagi ng ano na pwede mong gawing panuso. So, may mga bagay-bagay na hindi mo dapat dala. Alam mo dapat yun. Hindi ko nga alam eh. Pues, iwan mo. Sorry, hindi mo alam eh. O ngayon, alam mo na. Pilosopo to gwardiya. So nakasakay namin sa aeroplano, lumilipad na aeroplano, iisip ko nasa payong. Bakit? Sayang. Siguro 300 plus yung bili ko ron. Yung may pangalan, yung Fimbrella ba yung mga ganun? Ano na? O sige, ganun na nga. Basta alam niyo yung payong na mumurahin, na 100 lang meron ka na. Pero pag ginamit mo, siguro mga 2-3. Oo. 2-3, ano na siya, disposable na siya. Pero ito, tela pa lang, yung bawat pindot mong ganon, matatag eh. Alam mo naman ano. So, anyway, ba't ba tayo nauwi sa payong? Excess baggage. Yung mga bagay na hindi pwede,
At alam natin, bilang mga Kristiyano, alam natin kung ano yung pwede sa hindi pwede. What is double-mindedness? Yung ipinipilit mo yung hindi pwede, pwede sa'yo. Take note, ipinipilit mo. And yet, Hebrews chapter 12, pinaparusahan ka na, parang si Jonah lang yung peg eh. Nagpadala ng bagyo, at napag-alaman siya dahilan ng bagyo. Take note ha. Ang isang Kristiyanong hindi namumuhay sa kalooban ng Diyos, hindi lang siya mahihirapan, mandadamay siya. Kaya ano sabi? Si Jonah na nag-advise, sige, tapon niyo lang ako sa dagat, baka sakali mapayapa o ano tawag dito? Ano? Mahupa yung bagyo. Kasi nagngingit-ngit. And that is God. Ginagamit niya yung kalikasan para ipakita at ipadama. Hindi. Nag-aalala na yung mga tao sa barko. Natutulog si Jonah sa ilalim. He is the last person to know something is wrong. Ano sinasabi ron? Kadalasan, yung object ng puot ng Diyos, kadalasan, hindi niya alam. Bakit? Nagmamaang-maangan siya. Kaya nung nalaman na siya, itapon niyo na lang ako. Either, kahit marunong ka lumangoy, pag ganong may bagyo, pwede ka mamatay sa lunod kasi napagod ka. Imaginin mo, kalaban mo, alon. So, nung nagpatapon siya sa dagat, handa na siya mamatay. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Sa introduction pa lang, Pero sa totoo lang, look at Hebrews chapter 12. Bakit ko sinabing, sa buhay natin, hindi natin may iwasang mag-alala, hindi natin may iwasang mamroblema, at kadalasan, bit-bit natin yan. Huwag mong sabihin, kasi usually, kaya mo dinadala kasi concern ka. So concern lang naman eh. Pag hindi ako nakaramdam ng ganon, ibig sabihin, hindi ako concerned. Totoo naman yun. Kaya lang, dapat ka ba maging concerned? Kaya dinikit ko rito yung Matthew 11. Kasi yung tinatawag ng Lord, come unto me. Hindi lang unbelievers yun. Maraming Kristiyanong dapat sumunod dun. Bakit? Kasi maraming bitbit. Ang solusyon sa problema natin sa buhay, Kristo lang sapat na. Kung mag-alala ka, walang solusyon. Tama? Sabi nga ni Kristo may naidagdag ka ba kung nag-alala ka sa tangkad mo? Nadagdagan ba? Nadagdagan siguro yung timbang mo. Kasi isang resulta ng nadidepress ka, kain ka ng kain. Tapos magtataka, ba't tumataba ako? Paano ko kaya babawasan yung timbang ko? Bawasan mo kain mo. Tinatamaan ba ako? Bakit may mga nagre-react sa likod na? Medyo comedy yung unang part, no? But the second part is serious. Kasi hindi natin pwedeng gawing biro itong sin. In fact, communion yun. Ewan ko kung every time nagko-communion tayo, we are seriously contemplating every time nag-e-examine tayo ng sarili natin. Hindi naman kailangan malaki kasalanan para pagsisihan.
Every time nagko-communion tayo, dapat every little bit of sin should be confessed and repented of. Otherwise, kung hindi mo pagsisisihan, wag kang mag-partake. Why? Kasi unworthy partaking yun. You are inviting judgment to yourself.